Ang ating mga Biblia sa Romans chapter 5. Babasahin po natin from verse 14b. Romans 5:14b down to verse 17. Again, Romans chapter 5 verse 14b down to verse 17. Babasahin ko na po ito sa Filipino. Si Adan ay larawan ni Kristo na nooy inaasahang darating. Pero magkaiba ang dalawang ito dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan, pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Hesukristo. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Hesukristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkakabasa at ngayon ang mga pag-aaral ng Kanyang banal at hindi nagkakamaling salita. Mga kapatid, sinasabi pong meron ng 8 billion people ang current population ng mundo ngayon. At ang lahat po ng mga ito, kasama na po maging ang mga nabuhay bago pa sila, ayon po sa Biblia, ay maaari lamang hatiin sa dalawang kumakatawan sa kanila. Ang buong kasaysayan po ng sangkatauhan ay umiikot lamang kay Adam at kay Christ. Umiikot lamang sa ginawa nila at sa consequences ng mga ginawa nila. Ang isa ay doon sa paraiso, sa Garden of Eden, at ang pangalawa ay doon sa bundok ng pagdurusa. At dito po sa mga talatang ating binasa, makikita natin ang paghahalintulad na isinagawa ni Paul sa pagitan ni Adam at ni Christ. Si Adam, ang sabi niya, sa dulong bahagi ng verse 14, ay larawan ni Kristo. Ibig pong sabihin, maaaring paghambingin ang dalawa. Lalo na, muli po, pagdating sa malaking epekto ng kanilang aksyon sa buong sangkatauhan. Si Adam po ang nagdala ng kamatayan sa mundo dahil sa kanyang pagsuway. Ibinabalik po nito tayo doon sa pangyayaring naganap na naitala sa Genesis, lalo na sa chapter 3. Doon po, mga kapatid, nagsimula ang lahat. Marahil po, ang inaasahan natin, sasabihin ni Paul, na nang magkasala si Adam, siya lamang ang pinarusahan.
Siya lamang ang nakaranas ng kamatayan. Marahil na akala natin na sasabihin ni Paul na siya lamang ang nahiwalay at siya lamang ang naputol ang kaugnayan sa Diyos na buhay. Pero hindi po. Malinaw po ang declaration ni Paul dito sa verse 15. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan. Sino po ang tinutukoy na maraming tao dito sa talata na nakaranas ng kamatayan dahil sa pagsalangsang ni Adam? Lilinawin po ito sa mga susunod na talata. Halimbawa po, dito sa verse 18, Romans 5:18, ang sinasabi pong maraming bilang ng mga tao ay walang iba kundi ang lahat ng tao. Ano po sabi? Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Bukod dito, marahil po, sariwa pa sa atin, maaalala nyo, na nauna nang binanggit yung bagay na yan doon sa verse 12, Romans 5:12, kung saan sinabi, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. So, ibig sabihin nito, walang exempted. All humanity, brethren, apart from Christ, died because of Adam. You see, human beings do not enter into the world in a neutral state. They are dead on arrival because of Adam's sin. Si Adam po ang ating representative. Ang kapasyahang ginawa niya doon sa Garden of Eden ay siyang kapasyahang gagawin din natin kung sakaling tayo'y binigyan ng pagkakataon gawin yaon. Dapat pong maging malinaw sa atin na ginawa ng Diyos po ang lahat ng mga bagay ng may buong karunungan, walang kamalian sa lahat ng mga gawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya't nang piliin niya si Adam upang kumatawan sa buong sangkatauhan, yan po ang pinakamainam na pasya niya. Lalo na po, kung isa sa alang-alang natin na nang likhain niya si Adam, ayon sa Ecclesiastes 7:29, nilikha niya siyang matuwid. God made man upright, but they have sought out many schemes or inventions in the King James. So kung ikakatwiran po natin na iba talaga ang gagawin natin kung tayo lamang sana ang inilagay sa paraiso upang harapin ang tukso, nagkakamali po tayo. Patunay po diyan ang pasya na ginawa na natin ngayon pala. O yung pasya na ginawa natin kamakalawa. O yung pasya na ginawa natin kahapon. Patunay po dyan yung pasya na marahil ginawa natin kanina. Ito po mismo ang magbe-betray sa atin. Mga kapatid, ilang beses na po tayo nag-isip. Halimbawa, na gawin ang isang bagay sa paraan natin at hindi sa paraan ng Diyos. Ilang beses na. Para sabihin natin, mas better ang decision na gagawin sana natin kung tayo ang nasa lugar ni Adam.
Ilang beses na po tayong lumihis. Ilang beses na po tayong lumayo. Ilang beses na po tayong nagwalang halaga sa kalooban ng Diyos para sabihin nating better tayo kay Adam. Ilang beses na po nating nasabi, gusto ko sanang bumait pero di ko magawa. At sagutin natin mga kapatid, bakit po tayo nakakatagpo ng ligaya sa paggawa ng masama? Alam po ninyo, nabasa ko po no isang araw ang kwento ni Augustine. Ayon sa kanya, nung siya ay bata pa, siya po ay nabarkada sa medyo questionableng mga kabataan. Ang tawag po nila sa grupo nila ay ang mga maninira. Ang tawag nila sa grupo nila ay mga manggigiba. Ayon kay Augustine, isang gabi, pagkatapos silang maglaro sa lansangan, nang pauwi na po sila, napansin po nila isang puno ng peras. Ang puno'y nakatanim sa bakuran ng iba. So ang sabi po ni Augustine, di naman maganda itsura ng peras. At wala na din namang gutom sa kanila, nagugutom sa kanila. Pero pinuntahan pa rin po nila ang puno na pag-aari ng iba at ninakaw po nila ang maraming bunga nito. Ninakaw nila para lamang itapon malaunan at di pakinabangan. Nang sabi niya, ang dahilang binigay niya, bakit ginawa nila yung bagay na yon na ito? Masarap kasing gawin ng bawal. Ang sabi po niya, ginawa namin yun sapagkat masayang gawin ang mali. Mga kapatid, malinaw po sa lahat ng ito, sa liwanag ng lahat ng ito, na kahit wala tayo physically sa Garden of Eden, pinagtitibay naman po natin, kinukumpirma naman po ng buhay natin ang choice na ginawa ni Adam, na yung choice na yan ay gagawin din natin. Talagang tayo ay galing sa lahi ng tatay natin. Lahat ay apektado ng kasalanan ni Adam. Halimbawa po, nakakita na po ba kayo ng isang sanggol na considerate? May ganun ba? Meron bang 12, meron bang 12 buwang taonggul, 12 buwang bata na hindi selfish? Meron po ba kayong nakikilalang sanggol na sensitive? Sanggol na concern sa feelings at sa mga challenges ng magulang nila? May ganun po ba? May kilala kayo? May sanggol po ba na magsasabi sa magulang nila, pahinga na po kayo? Kitang-kita kong pagod na kayo. Tulog na kayo. Kitang-kita kong napupuyat kayo dahil sa akin. Meron po ba kayong kilalang sanggol na nagsabi, Mother, titipirin ko po yung dede kasi mahal ang gatas. O kaya titipirin ko po ang diaper, o titipirin ko o babawasan ko ang pagwiwi dahil mahal ang diaper. May ganun po ba mga kapatid? Alam po ninyo, lumaki na pong lahat ng mga anak ko. Di ko nakita yan. Di ko yan naranasan. Dahil isinilang ang bawat bata na walang iniisip kundi ang sarili nila. Hanggang nagsilaki na yung mga bata, tayong lahat, ang ating default ay ang unahin muna ang ating sarili bago ang iba.
Mga kapatid, alam ninyong lahat, walang tutorial, walang summer class na kailangang daluhan ng ating mga anak para matutunan kung paano maging selfish. Para matutunang isipin ang lahat ng bagay mula sa punto de vista nila. Para matutunang unahin muna nila ang kanilang sarili. Ipinanak na po silang ganyan. Kasi lahat ng mga anak ko, mana sa nanay nila. Mahigiraan po. Again, brethren, in Adam, all die. But thanks be to God, for in Christ shall all be made alive. Totoo. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born. Totoo. Ang sabi ni David, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Totoong lahat yan. Pero salamat dahil may pag-asa. Ang dala ng ating Panginoon Kristo ay pag-asa. At kapansin-pansin po ang tila labis na pagkamangha na nadama ni Paul habang pinagbubulay-bulayan niya ito. Habang pinag-iisipan niya ang lubhang kadakilaan ng biyaya ng Diyos na kanya ngayong ipinakikilala. Patunay po dito ang pagtatangka niyang gumamit ng mga posibleng terminong makapaglalarawan more accurately sa kasaganaan ng biyayang ito. Anong sabi niya muli? Going back sa verse 15. Pero, sabi niya, pero magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan. Pero mas nakahihigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Jesucristo. At dito ako huminto sandali Tinatangka ko rin ilarawan on my own. Ano ba ang ibig sabihin ng biyaya para sa akin? Kaya meron akong kaparanggot na idinagdag dito Sarili kong patotoo sa kung paano ko tinitignan at kung paano ko nararanasan ang biyayang ito. Ang sabi ko, biyayang bumubukal. Gayon ko siya nakikita, gayon ko siya nararanasan. Ba't hindi ko mapatid? Ba't hindi ko masimot ang biyaya ng Diyos? Malinaw sa akin kung gaano ako karumi. Malinaw sa akin kung gaano ako kamakasarili. Pero bakit hindi ko masaid ang biyaya ng Diyos? Biyayang bumubukal. Biyayang walang patid. Biyayang walang pagkasaid. Biyayang higit at lalong makasagana kaysa sa pinakamasama at pinakamaruming kasalanang pwedeng gawin ng tao. Ito po yung biyayang nag-aanyaya. Hindi biyayang itinago. Biyayang inihalok. Biyayang nagsasabi, come and enjoy the reservoir of God's grace. I'm telling you, walang taong walang direksyon ang di pwedeng bigyan ng direksyon ng makapangyarihang biyaya ng Diyos. That's how powerful this grace of our Lord Jesus Christ is. Ito'y biyayang nag-aanyaya at biyayang umaabot sa sino mang nakadarama. Yun yung mahalagang requisite. Sa sino mang nakadarama, sa sino mang inaamin, kailangan ko ng biyayang yan. The invitation is for you to come to the reservoir of this infinite grace. Ang biyayang ito po
ayon sa talatang binasa natin, ay dumating sa maraming tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Na dalawa na po ang nakasalubong nating termino na maraming tao. So, gusto nating lilinawin ang pagkakaiba ng dalawa na yan. At ang context po ang magdidetermina kung ano ang kahulugan naman ng salitang marami sa bahaging ito ng ating text. Ibig po bang sabihin ito kung paano ang lahat ng tao without exception ay nahiwalay dahil sa pagbagsak ni Adam sa pagkakasala, ay gayon din lahat ng tao without exception ay tatanggap din ng biyaya at kaloob ng Diyos? Yung po ba ibig sabihin nun? Abay, kung gayon po, lahat maliligtas. Kung gayon po, walang mapapahamak. Kahit anong klase ng pamumuhay meron ka, kahit ang puso may matigas sa mga bagay ng Diyos, para sa iyo ang biyayang ito. At yan po mismo ang error ng universalism. Pero alam po natin na hindi iyan sigun sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Malinaw po halimbawa sa Matthew 7:13, wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. So, sino po kung gayon ang marami na tinutukoy sa bahaging ito ng talata? Ang sagot po ay binigay sa atin sa verse 17, Romans 5:17. Ang sabi po, dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Hesukristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, malinaw dito, una, na ang kaligtasan ay initiative ng Diyos. Siya po ang nagkaloob. Sa Kanya po nagmula ang regalo ng biyaya, masaganang biyaya. Hindi po ito pinagtatrabahuhan, hindi po ito pinaghihirapan, hindi po ito napapasa tao base sa anumang merito niya. Ito po'y kaloob na ano daw? Ito po'y kaloob na tinatanggap. Yun yung keyword. Ito'y kaloob na tinatanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pamilyar sa atin ang Ephesians 2:8 and 9, and then mas malapit-lapit na context, Romans chapter 4, verses 1 to 6. So, ito po yung nagkukwalify sa marami na sinasabing itinuturing na matuwid at tumanggap ng buhay na walang hanggan. So, merong kasunod na tanong. Sa paanong paraan po masasabing mas masagana ang biyaya ng Diyos? Hindi naman pala para sa lahat, without exception. Bakit gumamit pa si Apostle Paul ng gano'n na lamang salita para i-describe niya ang kayamanan at ang kasaganaan ng biyaya na ito ng Diyos? Ang kasaganaan po ng biyaya ng Diyos kay Kristo, ang kahigitan po nito kaysa sa kasalanang kinasadlakan ng tao, ay makikita hindi lamang po sa kung paano kinansela ng Diyos ang matinding epekto ng nangyari sa pagbagsak ni Adam. Yun yung ating pag-asa, isang araw, wala nang pagluha pa, wala nang kalungkutan pa, wala nang kamatayan pa, wala nang kasalanan pa. Hindi lamang ipinangako na tayo ay iniligtas niya mula sa penalty of sin, as we always say. Hindi lamang ipinangako na tayo ililigtas niya from the power of sin, but from the presence of sin. You see.
Sa gayong sentido, sa ganong tanao, mas dakila ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Makikita din po natin to kung papaano lumikha siya at nagdala siya ng bagong pag-asa, ng bagong buhay, tunay na kapayapaan, katubusan, kahulugan ng buhay, at hindi basta buhay. Kaya sa mas dakila, sapagkat ang buhay na ating pinag-uusapan ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan para sa bawat isang kikilala sa Kanya at tatanggap sa biyayang ipinagkakaloob niya. Amen? Yun po yung pag-asa na meron tayo, at sa ganong sentido, lalong sagana ang biyaya ng ating Panginoon. Na nagpapatuloy po ang ginagawang comparison, or probably more accurately, contrast. Pwede nating sabihin more accurately na ito ay contrast na isinasagawa ni Paul sa pagitan ng ginawa ni Adam at ni Jesus Christ pagdating natin dito sa verses 16 and 17. Basahin po natin. Romans 5:16 and 17. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Jesucristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Anya, sabi ni Paul, ang konsekwensya po o ang bunga po ng isang kasalanan lamang na nagawa ni Adam ay malagim na kaparusahan, condemnation at kamatayan para sa lahat. Isang kasalanan nagdala ng malagim na kaparusahan sa lahat, nagdala ng kamatayan sa lahat. Pero ito yung contrast, ang dala ni Kristo ay lubos na kapatawaran sa maraming kasalanan. Dala niya ay katwiran, dala niya ay buhay. I'm telling you. Now, para lalo nating mas maunawaan yung ibig kong sabihin, maganda pong this time, at this point, allow me to quote Cranfield. Ito ang sabi niya, that one single misdeed should be answered by judgment, this is perfectly understandable. That the accumulated sins and guilt of all the ages should be answered by God's free gift, this is the miracle of miracles, utterly beyond human comprehension. Oh, tunay na kamangha-mangha ang kanyang biyaya. Tunay na kamangha-mangha ang kasaganaan nito na matatagpuan lamang sa pakikipag-ugnay ng isang tao sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, tinanggap mo na po ba ang masaganang biyaya at talang walang bayad na kaloob ng Diyos na ito? Hindi mo kinakailangang manatili sa kalagayan mo ngayon. Hindi mo kinakailangan manatili na nakikinig lang ngayon. Pwede mong tiyakin at pwede mong maranasan ang ating pinag-aaralan ngayon. Niyakap mo na ba ang makakatotohanang nakapaloob sa gospel na tinangka ko to the best of my ability, God-given ability, na tinangka kong linawin, klaruhin sa inyo? Niyakap mo na ba ito? Sinasampalatayanan mo ba ito? Nangangalung ka na ba sa ginawa ni Kristo doon
sa krus. Kaibigan, kapatid, tumakas ka mula sa kaparasahang nakaamba at sa misery na dala ng kasalanang ating minana, dahil tayo ay bahagi ng lahi ni Adan. Amen.